Tuesday, October 24, 2023, Didman's Vlog 2023, episode 85, Warning About Warning. The time is 9 p.m. Alas 9 ng gabi. So, dun sa aking Facebook, meron dong ni-refer sa akin na shinare sa akin tungkol dito sa column sa post ni J. Harrison about a book, yung untitled is Conversations with God. So tinan nyo na lang, no? Ito yung nakalagay dyan. Post nyo na lang kung gusto yung basahin. And then yan yung second page, and then meron siyang picture. So, bakit ko sinabing warning about warning? Kasi nagwa-warn siya na dangerous yung book. Pero sabi niya, please read. Hindi na may ibig sabihin na basahin mo yung dangerous book, kundi please read itong warning niya. So, nagbigay siya ng warning. However, pag binasa mo itong warning na to, maengganyo ka na bilhin yung book. Kaya sabi ko, it's a warning about warning. So, mag-iingat tayo sa warning. So, ang mind kasi ng tao, ganito, this is how it works. Garbage in, garbage out. So, pag may pumasok na madumi, kahit may pumasok na malinis doon, hindi kayang linisin nung malinis yung madumi. Not unless na ang pinapasok mo doon ay ating Panginoong Yesus, tapos aalisin yan, papalitan yan ng bagong thinking. Ngayon, kung Christian ka na, saved ka na, tapos nag-entertain ka pa ng ganyan, malinis nga ang Panginoon, yung aral na binigay sa'yo ng Panginoon, pero pag pinasukan mo yun ng madumi, yung malinis mo madudumihan, maapektuhan ka. Kaya kahit matibay kang Kristiyano, magkakasala ka. So bakit? Kasi nga hindi mo muna pinalakas yung mind mo bago ka tumanggap nung maling aral. Pero kung aware ka na mali yan, na hindi ka na curious kung ano yung ba sinasabi niya, kundi malakas na ako kasi ang pundasyon kasi ang aking Panginoong Yesus. Pagpasok nung dangerous book, hindi siya dangerous. Kaya mong i-handle. So, paano natin i-handle yan? Yun, i-review lang natin yung 10 Commandments, di ba? Ano yung nasa 10 Commandments? First Commandment, niligtas tayo ng Panginoon, ng Diyos, kasi alam niya na tayo ay nasa under ng slave ng sin. So, pinalayan tayo sa slavery ng sin, ang ginamit niya yung ating Panginoong Yesus. Then sa second commandment, ngayong ligtas na tayo dahil tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, mahalin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. So susundin natin ang utos ng Diyos. Yun ang pag-ibig. No? So how do we prove that we love God? By obeying His commandment. Parang parents at saka children. Paano masasabi na mahal ka ng anak mo? Nagbigay ng pera sa'yo? Hindi. Sinunod niya yung gusto mo. Okay? Yung third commandment ngayon, sabi ng Panginoon, ikaw ay Christian na ngayon, dala mo yung pangalan ng anak ko, huwag mong sisirain yan. Huwag kang gagawa ng kasalanan. Ngayon, paano ka makakagawa ng kasalanan? Pag disobey mo yung 10 commandments. Kasi sabi na sa atin ng Biblia, sin is disobedience to the law. Simple lang. Then yung support ngayon, mag-day off ka, no? Ibig sabihin na mag-day off, ikaw, anak mo, everything, magkaroon kayo ng bonding. Kasi ito yung time na magpuprove sa'yo kung sino ba talagang sinasamba mo. Kasi kung ang sinasamba mo yung pera, magtatrabaho ka. Hindi ka magda-day off. Pero kung ang sinasamba mo yung Diyos, siya ang Diyos mo, magda-day off ka. Kasi utos ng Diyos. O sinunod mo yung utos ng Diyos. And then yung yung parents ngayon, dahil natuto siya ng kaligtasan, lahat ito natuto niya yung 1, 2, 3, 4, ituturo niya ito sa anak. Ngayon yung anak, i-honor niya yung nanay at tatay niya kung tatanggapin niya yung aral ng nanay at tatay niya, na tanggapin din ng Panginoon, mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, ingatan huwag siyang gagawa ng kasalanan dahil lagi siyang sumusunod, and then magde-day off siya, gawin niyang Diyos ang Diyos, hindi yung pera. And then pag ginawa niya yun, sabi dun sa commandment number 5, hahaba yung kanyang buhay. So meron siyang eternal life. So pag sinunod mo na yung 5, ito yung relasyon natin sa Diyos, ito yung relasyon mo sa kapwa mo ngayon. So hindi ka papatay, hindi ka mangre-rape, mangangalon niya, hindi ka magnanakaw, hindi yung sinungaling, hindi ka magbibigay ng maling patotoo, ng false witness,
na mapapahamak yung kausap mo. Dalawa yan eh. Pwedeng false witness sa korte at nakulong siya, o false witness tungkol sa Christianity at hindi siya naligtas dahil sa gumawa ka ng kasalanan. And then yung pang sampu, yung Ten Commandments, ito yung greed, no? Huwag mo sasambahin ng pera. Kasi pag sinamba mo ang pera, hindi mo nasasambahin ng Diyos. Sabi ni Christ, hindi mo pwedeng pagsabahin yan. Pipili ka kung sino sasambahin mo at kung sino itatakbil mo. You cannot serve God and Mammon at the same time. So pag malakas na yung mind natin ngayon, saka ngayon natin pwedeng basahin ito. Saka natin pwedeng basahin ito. Ano ba yung tungkol sa bakit dangerous yung conversation with God? And then, makikita natin ngayon na satanic daw siya kasi nga ang tinuturo niya ay yung walk or something. Lalo pa ito pa yung ito pa yung nagtitinda, no? Pushing daw eh. Nagpupush na, bilhin niyo to, maganda tong book na to, Conversations with God. And we know na ang conversation sa atin ng Panginoon ay hindi dun sa libro na sinulat ng tao, kundi dun sa libro na sinulat ng Diyos. Ano yun? Yung Ten Commandments. Yung 10 utos. Yung Bible. Okay? Sabi mo, hindi, taong gumawa yan. Wag na natin pag-usapan kay taong gumawa yan. Hindi. Basta, ang thinking, ang thought na nandoon sa Biblia ay thought ng ating Panginoon. Pero yung mga ganito, yung conversations with God, yung mga other ganyan na sisira sa pananampalataya ng Christian, yan ay galing sa tao. So, tsagaan nyo na lang to, no? So, yun lang ang sa akin. Hindi yun lang sa akin kasi ang alam ko, ni-research ko yung Conversations with God. Ito, ito nasa Wikipedia eh. So, kaya sabi ko, kaya tama si Harrison, delikado, wag dapat alam nyo to. Kaya lang yung warning niya, pag hindi mo naman ginawa ng tama, mahihila ka. Kasi ang isang Christian, lalo pa sa counseling, di ba? Counseling, minsan sila mismo gumagawa ng kasalanan. Kasi bakit? Na-influensya nung counseling, yung may nung counselor. Kasi ang pag-uusap bakit mo naman ginawa yung kasalanan? And then i-detalye kung paano. Paano kung yung kausap nasa ganun ding sitwasyon? So magpo-fall din sila sa kasalanan. So, ang sabi sa atin ng Panginoon, kung ikaw ay tutulong, sigurihin mong nasa solid na ground ka sa katumulong, otherwise mahihila ka. Okay. Ito yung tungkol sa hanapin nyo na lang sa Wikipedia ito, yung Conversation with God, Wikipedia. Tapos makikita nyo ito, sa bestseller daw yun. Ang author ay si Neil Donald Walsh. Na-interview pa siya ni Larry King kasi nasulat ito noong 1995 pa. Ang tagal na pala. Okay, so, and then, si Wiki, ito yung niya. Sabi niya, we are all one. Ito yung team daw niya, no? First team, we are all one. There's nothing we have to do. Ours is not a better way. Ours is merely another way. And then, sa kanya, in-explain sa baba kung anong tinutukoy ni sino to? Tinutukoy ni Walsh. Sabi nung nagsulat nitong Wikipedia pala. Existence is essentially non-dual. Itong tinutukoy niya yung we are one. We are all one. At the highest level daw, wala nang separation, kundi lahat tayo isa at ang isa na yan ay God. So, we are one with God. Okay, so nakikita nyo na hindi talaga to Christian, no? Pulto yung dating. Everything is God. No, hindi. Natutunan natin doon sa vlog natin, na ito yung God, ang Panginoon, tatlo sila, no? Jehovah the Father, Jehovah who saves, saka Jehovah's breath. So, lahat silang apelido na Jehovah.
So, nung sinabi ni Jehovah na there's only one Jehovah, yung sa Shema, no? There's only one God. So, yung God na yun is Jehovah, no? Isa lang talaga ang Father. Kasi yung isa is Son. And yung isa is Spirit. Sa Old Testament kasi, ang tulad ng dapat nating alam na dapat nating balik-balikan, sa Old Testament, tulad ng sinabi ko dun sa last discussion natin, ang bida doon yung tatay, siya yung high priest. Siya nag-offer ng lamb kay Adam and Eve para magkaroon ng damit. Siya rin ang nag-offer sa kanyang anak sa krus para mabigay kaligtasan. Pero ang lahat ng iyon ay preparation para yung anak niya ay maging high priest. So, sa Hebrew sabi sa atin na, si Christ na ngayon ang high priest natin. Nasaan na ngayon ang ama? Day off. Tapos yung anak ngayon ng high priest. So, sa Old Testament, lahat ay ginawa ng Panginoong Ama, Diyos Ama, preparasyon para maging high priest yung anak niya. And then, nung maging high priest yung ang anak niya, gumawa naman ng preparasyon ng anak niya na kung saan ay iti-turn over niya ang pagkaka-high priest, balik ulit sa ama. Anong preparation yung ginagawa niya? Kasi doon sa sa Old Testament, ang haba tayo. Sa Old Testament kasi ang kalaban ng Diyos doon ay yung angelic being. Okay, kasi dalawang create niya, angel at tao. And then ang leader ng mga angelic being ay si Satan, and then dahil si Satan alam niya na maikli na lang ang time niya, minaniobra niya ang lahat para pag tigok na siya, meron na siyang kapalit. Okay? So, sa Old Testament, tinalo ng Panginoong Hesus si Satan through His death on the cross and His resurrection. So, short lang ang time ni Satan katulad na sinabi sa Revelation. And then, yung Revelation ngayon is not in the future. Isang part na lang dun sa Revelation na sa future, yung pagbaba ng Panginoon at pag-reign. Pero yung everything na nangyari dun, nangyari na nung 70 AD. Ito yung nung nasa San Pedro ako, sabi ng isang young people sa akin, preterist ka pala. Kasi ganun daw yung ng mga preterist. Pero ang mga preterist, naniniwala nga sila na naganap na yung sa Revelation, pero hindi naman sila naniniwala doon sa importance ng 10 Commandments. Kasi katulad ng ibang mga Christian, ang teaching din nila, wala ka na sa law. Wala ka na sa law. Pero alam natin na yung sinasabing wala sa law. Ito yan, yung deeds of the law. Na sinasabi ni Christ na hindi ka maliligtas sa Ye have heard it said unto you, but I say unto you. So sabi niya, tinuruan kayo ng deeds of the law, pero ang iti-10 commandments ko sa inyo, ganoon. So ano yung deeds of the law? Ito yung subject na tinuturo. Review lang to. Ito yung subject na tinuturo ng mga Jew dun sa sa kanilang basic. Bakit nawala? Wala yung desktop dito. Ayun. Desktop. Hebrew study. Religious. Studies. Hebrew studies. Judaism. Ito. So, ang deeds of the law na tinutukoy niya, ito, teaching to nung time ni Christ, ng ating Panginoong Hesus, nung pumunta sa lupa. Diyan, teaching din nung natutunan ni Paul. Kaya sinasabi niya, walang maliligtas dito. May sa deeds of the law, of course, yun sa circumcision, plus yung pagsunod sa 10 commandments, sa 613 commandments na dinerive nila sa So, for further discussion on this, balikan nyo na lang itong mga episode, itong 2023, itong 2023 vlog, or kung masipag-sipag kayo, sama nyo na rin itong 2022 vlog. Yung 2021 vlog, ito yung aking start ng studies ko na
Nangangapa pa ako dyan kasi baguhan eh. Pero isa lang ano yan, isa lang ang focus ko talaga yung obedience. Pagsunod sa Panginoon. Ang turo kasi sa atin, sundin mo yung, hindi mo na kinakailang sundin yung 10 Commandments kasi susundin na iyan sa iyo ni Kristo. Para sa iyo ni Kristo. So, eto, nandito yun sa mga early part ng ano. Interesting ano rin to, interesting vlog din ito. And ito yung vlog na hindi ko ine-expose kasi nga tatagilid yung mga pastor pag ito yung tinuro nila sa church nila, matatanggal sila kasi contrary to dun sa teaching ng mga puti sa atin, no? So hawak tayo ng mga missionary, hindi rin natin sila ma-fault kasi yan din yung tinuro sa kanila nung mga European, ano. So pumunta yung European sa England at saka sa America, and then kinonvert nila yung mga tao doon, then yung America punta sa atin, kinonvert din tayo, and then yung teaching na dala nila is hindi na tayo under sa law, under na tayo sa grace. And then we have a study on that also, kaya about grace and law, no? Interesting study rin yan. Nakakatuwa kasi ang daming ano eh, ang dami tayong natutunan sa Bible nung sinunod na natin yung ano, yung obedience sa law. Okay? 2023, asan yung 2023? So, yun ang tinuro sa kanila, deeds of the law. So, tayo, alam na natin na hindi tayo masisave ng deeds of the law, paggawa ng kautusan. Ito yan, naliligtas tayo sa pagsunod sa kautusan, obedience. Hindi tayo naliligtas sa pagtupad sa kautusan, deeds of the law. Okay? Iba ang pagsunod, iba yung pagtupad. Ano yung pagsunod? Sabi ng pagsunod ganito, sumampalataya ka sa kay Kristo at ikaw maliligtas. So, yun ang pagsunod. Faith yun eh. Ano yung pagtupad? Ganitong gagawin mo. Pagka gising mo sa umaga, kinakailang itali mo muna yung left shoe, isuot mo yung right shoe, then suot mo yung left shoe, then itali mo yung right shoe, then itali mo yung left shoe. So, ano na yun? Yung mga ginagawa na yun para sa iyo. Pero ang pagsunod, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Ito hindi. Gulo na lang eh. And then, parable of the talents. Alam natin na yung 5:2:1. Hindi yung talents is... ang talents kasi is something na very important sa Panginoon. At hindi important sa Panginoon yung salapi kasi kalaban nga yan. Ang importante sa Panginoon ay ang kanyang 10 commandments. So, yung natuto ng first 5 commandments, natutunan pa niya yung other 5 commandments. Yung, ibig sabihin ito yung Kristiyano na, advanced na yung thinking niya, kaya marami siyang natutunan. Ito naman yung Kristiyano ng bagong ligtas at natuto ng pagsunod sa Panginoon, pag-ibig sa Panginoon. So, natutunan pa niya yung commandment 3 at saka commandment 4. Natural, pag sumusunod ka sa Panginoon, 3, hindi ka magkakasala. And then 4, ang Diyos mo yung Diyos, hindi yung pera. Ngayon yung isa naman, hindi siya ligtas. Binigyan siya ng Panginoon ng first commandment na kinakailang tanggapin niya ang Panginoong Hesus. Ni-reject niya yun. Nilagay niya sa lupa. So, ang ginawa ng Panginoon, kinuha sa kanya yung talent na 1 na yun, binigay dun sa 5. Bakit binigay sa 5? Kasi yung 5 ngayon, dahil natutunan niya na yung 10, matibay na siyang witness. Kaya niya mag-witness sa Panginoon. At yung gospel of salvation na tinanggihan ng taong ito, ay binigay dito para ito naman, i-share niya dun sa mga, sa mga Kristiyano na mga Kristiyano na yung mga binigay niya binigay niya yung gospel of evangelization doon sa mga Christian na handa na magturo, natutunan ng 10. So kapag ang isang Christian ay hindi 10 commandments ang kanyang sinusunod, kundi ang nasa isip niya pa rin yung garbage na tinuro na law is against grace, na law is the opposite of grace, katay. Saan ba natin natutunan yung tungkol sa law? Ayan, yan, law of grace. 72, 73. Okay. Kaya nga conversation with God. Kaya talaga to, delikado to eh.
Eh, yung second statement, yung there's enough, means that we in this seeming existence lack nothing, hindi natin nangangailangan, no? And if we choose to realize it, we have enough of whatever we think we need. So again, isip, philosophy. Third statement combines daw yung first and second statement. Ba yun? Third statement combines with the first two to conclude that God, being all there is and thus always sufficient to self, has no need for anything and therefore has no requirements of humanity. Bakit create ng Panginoon ang anghel at ang tao? Okay, napag-aralan na natin yan sa natin ang pag-aralan. Actually, nakakalat. Ito sa God's plan. Ito. 63, 64, at saka 65. Remember, hindi reminder ko na yung review nung nabasa natin sa yung creation about God and man. So, God created the heaven and the earth. Ito yung heaven, ito yung earth. Yung gitna lang, ito yung heaven and earth. Bakit sinasabi ko na heaven and earth ay lugar? Kasi sabi doon, yung throne ng Panginoon ay nasa heaven at ang kanyang puso ay nasa lupa. So, hindi pinipicture ng malaking tao, kundi yung kanyang yung kanyang reign ay sa both heaven and earth. Kaya siya nasa gitna kasi siya ang nagmamanage ng dalawa. Sa heaven nandoon yung mga angel, sa earth nandoon yung mga tao. So ang heaven ay finished product at ang earth naman is under construction. So ano yung finished product dito? Andun na yung mga anghel, marami sila. At hindi sila mag-asawa. Okay? So walang marriage doon. Sa lupa, nag-start ang tao na isa lang. Wala ring babae, walang lalaki, no? Nag-start sabi natin lalaki lang. So, nag-start kay Adam lang. Pero si Adam ngayon, hindi siya dadami. Kasing dami nung Ngayon sabi ko, no, ang heaven ay finished product at ang earth ay yung basic. Bale, ang heaven, complete na ang lahat, everything. Ang mga angel ay alam na nila yung commandment ng Panginoon na hindi ka pwedeng gawing Diyos yung sarili na ginawa naman ni Satan, o kaya siya nataboy. So yung tao ngayon ganun din. Wala tayong chance dumami kung isa lang, kaya in-split ng Panginoon si Adam, gumawa ng rib, gumawa ng babae, ng female version ni Adam, and then saka dumami. Ngayon, bakit kinakailang madami? Kasi nga, para later sa finished product niya, kasing dami na ng anghel. And at the same time, pagdating dun sa kaduluduluhan, wala na rin mag-asawa. So, wala na rin marriage. So, yung asawa mo, kung pareho kayong Christian, pagdating dun, magiging para kayong anghel. Not given to marriage. Kaya nga sa langit, ang sabi ng My Father's house are many mansions. So, ang house ng Panginoon ay yung temple, Saan tayo? Sa temple. Nasaan yung temple? Sa lupa. So, sa Revelation, sabi yung new heaven and earth is bababa, no? Old heaven and earth, sabi, pass away na yung temple. Ngayon, yung sa new heaven and earth na bababa, yung Jerusalem, andun din ang Diyos, Ama, at ang Anak, at sila yung altar. Wala kang sabi ng writer ni John, ng Revelation, there is no altar there because the Father and the Son is there. So, sila yung pinaka-altar. Bakit sila altar? Father yung high priest, anak yung yung offering. Okay? So, ang preparasyon ng New Testament ay preparation ni Christ para maibalik yung power sa Panginoon bilang high priest, at mangyayari lang yan kapag natalo na ni Christ yung huling kalaban, at ang huling kalaban ay yung death. Kala ko narinig kong kala ko si Luna. Pakisara na.
Kapag yung death ay na-conquer na ng Panginoon, then yung time na ibabalik niya yung ibabalik niya yung ibabalik niya yung pagkaka-high priest doon sa Ama, so that the Father will be all in all. So yun ang sabi doon sa Corinthians. Saan ba natin yung pinag-aralan? Pinag-aralan yun sa Sixth Temple, New Heaven and New Earth. Dali And I saw a new heaven and new earth. 1 Corinthians 15:18. Yung turnover ng high priesthood back kay Melchizedek, yung ating ama. Confused kayo na bakit Melchizedek? Okay, balikan nyo na lang yung study natin tungkol kay Melchizedek. Maganda rin kasi yun eh. Ano ba si Melchizedek? Hindi natin alam yung pinagmulan, hindi natin alam ang naging katapusan niya. Basta alam natin dumating na siya, pero siya nawala. Sa akin kasi ang Melchizedek, ito yung human, yung pagkaparaan ng pagpapakita ng Diyos Ama sa tao bilang high priest. So inano niya kasi ang ibig sabihin na Melech, king, no? And then Sedek is peace, so is king of peace. And then Christ is the Prince of Peace. And then ang priesthood kasi, ang pwede lang magmana ay ang from tatay, yung anak. Diba? Nung transfer, nung gumawa ng high priesthood sa tao, si Aaron ang first high priest, pinasa niya lang yung kanyang high priest sa anak niya, and then yung anak niya dun sa anak. Pero nung time ng ating Panginoong Jesus, yung high priest, ang dami na nila, no? 5. Tapos 2 pa nga, si Anas and Cayapas. Bakit maraming high priest? Sa Old Testament, ang high priest papalitan lang pag namatay ng high priest. Sa kanila kasi, dahil pera, no? Binibili nila ang position ng high priest sa Rome. Pag wala ka ng pera at may pera yung isa, di tanggal ka, palit yung may pera. Doon sa parable ng Panginoon ng Lazarus, no? At saka yung rich man. Yung rich man doon ay yung high priest yan. Siya yung picture niyang high priest kasi doon sa damit na suot niya. So siya yung high priest at meron pa siyang 5 kapatid. So si Anas yung high priest nung dati, ang pumalit sa kanya si Cayapas, and then siya, no? Son-in-law ni Anas. Pero si Anas meron pang 5 anak na naging high priest din. And nakakatuwang kasi parang joke yung nangyari. Sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham, hindi pwedeng buhayin si Lazarus kasi meron tayong ganun. Saka isa pa, nasa kanila na si Moses at ang mga propeta. Sabihin na sa kanila yung Bible, yung Torah at saka yung prophets, yung Old Testament. Nasa kanila yung Old Testament. Kahit mabuhay pa daw yung patay, wala rin maniniwala. No? Ang joke doon, binuhay naman si Hindi, ang unang joke, hindi naman patay yung high priest, namatay lang sila sa future. And then, ang joke doon, namatay nga si Lazarus, pero nabuhay uli. Ngayon, may naniwala ba kay Christ? Anong effect nung pagkakabuhay maguli ni Lazarus? Parang naging peculiarity lang siya doon, So, sa mga Christian, malaking effect kasi ito yung proof na mabubuhay muli ang patay. Pero sa mga Christian, tinatago nila. In fact, sabi nga nila, tradition daw pinatay. Pagkamatay ng Panginoon, pinatay din si Lazarus kasi siya yung evidence na itong pinatay nila na ay Diyos. So, para maalis yung evidence, kinatay din nila si Lazarus. Although, hinahanap ko yung proof doon, hindi ko makita, nabasa ko lang yun. So, yung nabasa ko, hanggat hindi sila marami. Okay. So, ang high priest ay ang Panginoong Jesus. And then, ibabalik niya yung pagkaka-high priest. Babalik yung pagkaka-high priest sa Panginoon pagka yung death ay nailagay na sa impyerno. And then,
high priest na. Basahin na nga natin ito. 1 Corinthians 15:28. First Cor. Saan yung first Cor? 15 nga ba? Dali ito. 1 Corinthians 15:28. The last enemy shall be destroyed is death. And then, for he hath put all things under his feet. But when he said, all things are put under him, it manifests that he is accepted, which did put all these things. 28. And when all things shall be subdued unto him, kay Christ, then shall the Son also himself be subject unto him, God, the Father, that put things all under him, that God may be all in all. Okay? Ibibigay niya yung reign. Sabi rito, ang Panginoong Hesus ay magre-reign lang siya hanggang sa matalo niya yung kalaban. And then pag matalo niya ang kalaban, balik uli ang power sa kanyang tatay, so that the Father will be all in all. Siya yung lahat sa lahat. Okay, so sa future pa yan, yung mangyayari yan. Pero yung mga katayan doon, nangyayari na yun. Kaya nga sinasabi yung sa teaching na ngayon na ang normal sa isang Kristiyano dadaan sa pagsubok, kasi kaya tayo naligtas para duman tayo sa pagsubok. Ang dadaan lang sa pagsubok yung mga matitigas ang ulo, yung mga disobedient, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero yung mga obedient, maililigtas sila. Nakita ko yung pangalan ni Sestos Gallus dito Saan ba yun? Seventh Temple. Dito tayo sa Sixth Temple. For the love of money. Wait di ko na makita yung. Okay, Order of Aaron, 4th Temple, 5th Temple. Political appointees na yung high priest ito. Sa Temple 1 kasi ang high priest, ang God, tapos naging tao, nag-order of Aaron. Tapos bumalik ulit kay Christ. Kay high priest si Melchizedek, ang sacrifice sa si Christ. Jerusalem fell to the Romans, Jews is ended. Matthew 24:25. Ayan. So, ang first seeds ay si Sestos Gallus ng 70 AD. 66 AD. So, 3 years before 70 AD, si 3 and a half. Actually, kinount ko yung is 3 and a half Kukommensurate siya doon sa prophecy ni Daniel, yung sa 7 weeks. Kasi ang turo sa atin, 7 weeks mangyayari pero sa future. Pero actually, hindi. Kasi ang take ng ng mga tao sa Matthew 24, ito ay sa future pa, no? Yung second coming, kasi masisira yung temple sa 70 AD. Pero ang sabi nila kasi, ang nasulat daw ang Matthew ay ang Revelation ay sulat nung 100 years old na raw siya, no? 100 years old na raw si John, pero actually hindi, 5 years before sinulat ni So, okay, first seeds by Sestius Gallus, Sestius Gallus, Roman governor Syria So, kinubkob niya yung Jerusalem, and then nagkakagulo sa Rome.
ito na yung palitan ng mga emperor according to sa Revelation, no, na sunod-sunod ng assassination. And then, umupo si Vespasian. Pag upo ni Vespasian, ang sumunod na nag-siege ay si Titus. Ito na yung sumunog doon sa Jerusalem. Now, remember doon sa discussion natin tungkol sa wheat and the tares, So, ang wheat at tares was on the same condition. Hinayaan silang tumubong pareho, tapos harvest time, inihiwalay ang wheat, tapos sinunog yung tares. Ngayon, paano nahiwalay yung wheat? So, nung 66 AD, nagkaroon uli ng yearly Passover nila. Andun lahat ng mga Christian at mga hindi Christian, sabi natin na mga believers at mga unbelievers. Nung time na ito, andun yung mga Judaism at saka andun yung mga Christians sa Jerusalem. So, kinubkob ni Festus Gallus, pero dahil nga magulo sa Rome, break niya yung siege. Tapos sinugod siya nung dalawang faction. Sino ba to? Yung Zealot at saka yung militia, no? Na pinagpapatay nila yung mga mga Romans. So, sabi nung mga Christian, ito yung sinasabi ni Christ. Sabi niya, pag nakita niyong, kasi ito nung binasa ko nung malita ko, paano kaya sila makakatakas nakubkub na sila. Kasi yung wording, di ba? Pagka nakita ninyong napapalibutan ng Jerusalem, tumakas kayo. Ngayon, paano sila makakatakas? Nalibutan na nga sila. So, ito pala yon. Ang unang lumibot si Cestius Gallus. O Gaius. Pagka, Spanish, Cestius Gaius. Roman governor of Syria noong November 66 AD. Okay? Tapos nung umalis siya doon, so sabi ng mga Panginoon, sabi ng mga Christian, ito yung sinasabi ng Panginoon. Tumakas na tayo. So tumakas sila. Pagbalik ngayon ni Titus, nung pinalibutan ang Jerusalem, wala na yung mga Christian doon, na-rapture na sila. Naialis na sila ng Panginoon. So, kaya yung mga sinasabi sa sinasabi ko dun sa last vlog ko yung tungkol nga dito yung ayoko nang balik-balikan kasi ang hirap talaga kapag disobedient ang isang tao dun sa commandment ng Panginoon. Kahit na i-obey mo ngayon yung disobey mo dati, wala na. Yung first disobedience mo, hatol ka agad. Kaya ang hirap Kaya ito ngayon nangyayari. Ang dami-daming mga matatalinong taong gumagawa ng sarili nilang aral. Okay, bakit tayo napunto doon? Yung finished product pala. So tayo ganun din maging katulad tayo ng mga anghel. Pero dadaan muna tayo sa time hanggang sa dumami na tayo, and then pagka enough na yung time na binigyan ng Panginoon, then bababa siya bilang hari natin. So i-judge, bubuhay niya yung detalye ng pagbabalik ng Panginoon, yung mga gera-gera doon, hindi ko na itatas yung kasi ngayon magulo sa sa Ukraine, magulo sa Russia, tapos lagi lang sinasabi, second coming na. Paano magse-second coming doon sa teaching nila? Di ba, ang nakalagay doon sa teaching nila, sisirain ng Antichrist yung temple. Wala naman temple. Kung yung revelation nangyari sa future pa natin, wala talagang temple. Kaya nila sinasabi na sa future yun kasi kung sinulat ni John yung ng 100 AD yung revelation, matanda na siya noon. So sinulat niya ang revelation mga 63 AD, and then 60 AD, and then 65 AD niya sinulat yung revelation, then 5 years later na
na fulfill na yung prophecy niya. Okay. So, fulfilled prophecy. Ang hindi lang napupulfill doon yung last part na magre-reign ang Panginoon and then tayo ay nabago na. At ibinalik na yung glory sa tatay. Okay, so medyo controversial yung yung aking stand, kaya nga hindi it's not practical to preach because yung prevalent doctrine for today is ganun nga. Kaya ang sa akin lang is to inform. So inform, and then hopefully next generation pag patay na tayo, yung mga napasukan ng basurang teaching at itong pinag-usapan natin ay may chance na lumawak, ito ngayon yung papalit dun sa thinking ng tao, and then probably Pilipinas will be a good place to live. Kasi yun ang pangako ng Panginoon eh. So ngayon, wala. Under tayo ng pera, sinasamba natin pera, kung sino yung pera, yun ang sinusunod natin. And then, yung may dala ng pera, pinupunta naman tayo sa gera. Hay buhay. And then, praise the Lord, kasi sabi na pag nag-World War III, darating na ang Panginoong Yesus. Hindi nga darating ang Panginoon kahit magkaroon pa ng World War III o World War IV. Bakit? Yung doctrine nun yung temple eh. Walang temple na sisirain. Kinakailang itayo muna yung temple. And then sa previous studies natin, sa James, Ezekiel ba yun? Yung inaral natin na ang may karapatan lang magtayo ng third temple ay ang Messiah. So yun ang prophecy ng Bible. So pag taas ng ating Panginoon sa langit, nang maging high priest siya, ang temple tayo. Tinayo niya yung temple sa atin. So ang temple natin spiritual, hindi yung bato. So tayo yung third temple. So yeah. Check natin. Temple period. Okay, temple period. Ang first temple cycle, ang una yung ito. Yung heaven and earth. Ito, heaven and earth. Ito yung first temple. So, ang high priest dyan ay yung ama at ang sacrifice, yung light ay yung anak. And then, yung second temple cycle, yung altar, na kung saan inoffer ang lamb, picture Christ ni Melchizedek o God Father. Siya ang nag-offer, siya ang high priest. So, magka-question ko, hindi ang high priest tagapamagitan ng tagapamagitan ng tao sa Diyos. Hindi. Ang ibig sabihin ng high priest, siya yung big boss. So, big boss yung tatay. Si Aaron, siya yung naging tagapamagitan, no? Pero picture siya ng God the Father, siya yung Aaron. So, sa third temple cycle, yung altar na naging tabernacle, at yung fourth cycle, yung tabernacle ay naging temple na ginawa ni Solomon. So, kung dito ang high priest ay yung tatay, si Aaron, ang dito ay yung order of Aaron, yung tatay. Order, sumunod kay Aaron yung anak. Kaya nga nung si pagkakasabi na Christ is high priest according to the order of Melchizedek, no? Sa Hebrews, ibig sabihin ang Melchizedek na high priest yung nag-offer sa kanya sa fifth temple ay ang ama. Bakit hindi ginamit yung temple yung second temple? Kasi doon sa first temple, lahat na utensils na importante rito, yung Ark of the Covenant and everything, yung blood sacrifice, para sa blood sacrifice, wala na, tinago na ni Jeremiah. Kaya pagdating dito, butas na lang yung nakalagay doon. Yung mga dugo kunwari na iwiwisik nila sa Ark of the Covenant, tinatapon nila sa butas. Pero yung altar ngayon, dahil wala na rito, gumawa ang Panginoon ng altar. Ang high priest si Melchizedek, yung ating Diyos, gumawa siya ng altar, yung cross, at doon niya nilagay yung inoffer yung
ang kanyang anak. So, pagdating ngayon sa temple natin, sa 6th cycle, kasi sinira yung second temple noong 70 AD, invisible na yung temple. Ngayon, bakit invisible ang temple? Kasi invisible yung ating high priest. Simple. And then, sa 7th cycle, ito yung new heaven and new earth, no? Yung bagong temple bababa. And then, ang high priest dyan ay ating Panginoong Hesus. So, magre-reign siya ng physically sa lupa hanggang sa matapos yung death. And then, hanggang matalo yung death. At pag natalo na yung death, papasok na ngayon yung 8th cycle nito na ang Melchizedek, ang high priest ay ang king of peace na ang magiging king. Parang bumalik tayo dun sa heaven and earth na per cycle. Pero whereas dito sa heaven and earth na to ay merong sea, may dagat. Sabi sa atin ng Revelation dito, ang new heaven na earth na to is without sea. Wala siyang dagat. Ibig sabihin, hindi nagagawa ng tao. Kasi ang tao ay kawangisan ng anghel, hindi na siya mamamatay, wala ring marriage, katulad na rin ng Diyos. Kaya yung mga lumalabas na mga kulto na nagtuturo na, ang Diyos may asawa, si ganto-ganto. Ingitian nyo na lang. Kasi makikita nyo yung Panginoon sa beginning at sa end. Okay? God declared himself sa beginning at sa end. Sa beginning nandun yung angel, and then sa end nandun yung tao ng kawangisan ng anghel. So of course, kung paano tayo create ng Diyos, ganun din ang Panginoon. Ngayon, kung wala ng pamilya, may ipipicture na lang natin ng ang Diyos, yung mga Jehovah as a family, nandoon yung tatay, nandoon yung anak, and then nandoon yung His Holy Spirit, na ang trabaho ng Holy Spirit is not like a mother, but rather siya yung bridge nung the Father will plan, the Son will execute, and the Holy Spirit will be yung conduit ng dalawa. So join silang tatlo. And then pagka nagkaroon na ng complete, doon na tayo sa 8th cycle temple, parang kinopen na rin natin yung Trinity, kasi the Godhead will be doing the planning, and then the believers will be the obedient one. Ito yung susunod sa plano ng Godhead. And then yung angel, sila yung serve na kung ano man yung plinano ng Godhead na i-execute natin, the angels will see to it na gagawin natin yung pinatrabaho ng Father sa atin. Remember, ano ang work ng Holy Spirit sa Old Testament? So, ang work ng Holy Spirit sa Old Testament, base dun sa natutunan natin, is to push yung mga binago ng Diyos, yung to push yung mga sinulat, yung 10 Commandments sa heart nila na para sundin yung sinulat. Kasi yung heart nila binago na, dati heart of stone, ginawang heart of flesh. Buhay na puso na sinulat. And then sa New Testament, ganun din. Tayo ng patay, binuhay ng Diyos, binigyan ng bagong puso, bagong buhay. At pagkatapos, ang Panginoong Hesus ay tumira sa atin. And then, hindi lang siya tumira, sabi niya, mananalangin siya sa tatay niya na yung Holy Spirit niya ay ibigay sa atin katulad ng pagkakabigay sa Holy Spirit sa Old Testament time, na ang purpose na will be pareho din ng Holy Spirit, ipapaalala niya sa atin ano man yung tinuro ni Christ sa atin. At madaling maalaala yung mga tinuro ni Christ sa atin kasi 10 lang. 10 Commandments. Gusto mong maligtas? Commandment 1 and 2. Gusto mong maging holy? Commandment number 3. And then commandment 1 to 10. Gusto mong manalangin? Commandment, dun 10 commandments din. Kasi ang ibig sabihin ng prayer is approach God. Paano ka maka-approach kay God kung ikaw ay madumi? So, paano ka maglilinis? Dapat tinanggap mo ang Panginoong Yesus. And then, ang prayer kasi, ito yung observation ng Panginoon sa atin. Sabi niya sa Old Testament, yung mabangong samyo, yung amoy, pag naamoy niya, sabi niya, very pleased ako. Ngayon, wala na yung animal sacrifice.
Nandun na tayo sa Christian sacrifice, no? Romans 12 ba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present yourselves, your bodies, living sacrifice. So, dahil ang ating Panginoon ng High Priest, tayo ngayon ng sacrifice. So, utos niya tayong susunod. So, once na nakikita ng Panginoon na sumusunod tayo sa Kanya, napiplease siya. Same thing nung sa offering. Asan pumasok ang prayer doon? Kinonvert ng mga Jew kasi yung kinonvert nila yung prayer, yung offering ginawa nilang prayer. When did the Jews stop offering sacrifice? 1, okay, 70 AD, sinira na kasi ng Roman temple, walang temple. Kaya kinonvert nila yung kinonvert nila yung animal sacrifice into the sacrifice of the mouth, which is prayer. Hindi ko na makita. Ito. Through prayer daw. Hindi. Ang discussion natin is why they pray. Ito kasi, no? In accordance with the word of Hosea, sabi raw na Hosea, we render instead of bullocks the offering of our lips. Okay. Ngayon, pag binasa natin yung Hosea 14:3, iba naman yung nakalagay doon. Of course, may explanation sila dyan. Hosea 14:3 nga ba yan? Sorry. Ano ba yan? Korbanot. Hosea 14:3. Hosea 14:3. So, pag binasa mo ito yung 14:3, wala kang makikita sinasabi na, no? Pero, hindi siya sa 14:3 ng Bible natin, kundi nasa 14:2. Pero, ang ginawa naman lang, kinat naman nila yung verse. Yan. So will we render the calves of our lips. Pero kung babasahin mo yung Hosea 14:3, ito yung sinasabi rito, yung buo, hindi yung kinat. O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Take with you words, and turn to the Lord, say unto him, take away all iniquity, and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. Push yung calves, bulok. Okay? Dito nila kinuha yun na yun daw sacrifice ay ang isa sacrifice na lang daw natin ay yung prayer. Take with you words. Ito par. And turn to the Lord and say to him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves of our lips. So, pagdating sa calves, ang tinutukoy dito ay bulok.
Ayan. Hebrews 13:5. By him therefore let us offer the sacrifice of praise. Continue, that is the fruit of our of lips giving thanks to his name. So, sacrifice ba yung ano, yung praises? Ngayon, 'di ba, nung sabi ko sa inyo na meron tayong mas earlier verses ng ano, version ng ano ng Biblia. Ito yung Septuagint. So, teka dali Verse 2, Calvary for Lip. Septuagint. Mhm. So, sa kanila verse 3 yun, ano? Copy. Selection. Punta tayo sa translate. Hebrew. Paste. Hindi siya Hebrew. Detect. Greek kasi yun eh. So, ang sabi ng verses Asor omisosi imasep ipon o kanabisumeta o ketimi epomen teo imon toy ergoiton kerion imon eon kerion saan yun? Kerion imon eon seo si Eliseo Arpanon. Bakit Russian yung lipat tayo ng English. Works of our hands. Teka, check natin yung ano. Check natin yung verse 2. Copy. Selection. Paste. Verse 2. So, anong sabi sa verse 2? Labeteme tepton logos word. Yan logos, dabar. Kay epistratifite proskirion tonteon imon ipaite apto opos mi labite adikan kay labite agatakay antopodosemon karpon. Kelion imon fruit of our lips. So hindi bulok, hindi calves. Diba sabi ko yung sa mo previous natin, sabi ko kaya ka mahal na mahal ko ang King James version kasi yung King James version alam ko yung kanyang weakness. Alam ko yung ginawa ng kalaban ng Panginoong Yesus para i-adapt yung teaching nila subtly dun sa sa atin para pati tayo ma-mislead. Okay? So, alam na natin ngayon na yung tinutukoy dito sa
sa ano ba yan? In accordance with the word of, we render instead bullocks the offerings of our lips. Hindi offerings din, kundi the work of our hands. Tama ba? To Google, let us repay the fruits of our lips. Prutas. Hindi bullocks. Bunga ng aming lips. Ano yung bunga ng lips? Yung kanilang repentance. Kasi ang gusto ng Panginoon sa kanila, mag-repent. Tigas kasi ng ulo nila. O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Ano yung iniquity? Disobedience sa 10 Commandments. Take with you words, and turn to the Lord and say to Him, take away all this iniquity. Paano may take away yung iniquity? And receive us graciously, so we will render the fruits of our lips. So we will render the fruits of our lips. So hindi offering ang tinutukoy dito, kundi ito yung kanilang verbally mag-agree sila sa Panginoon, nagkasala sila. Ang salagi nila, tatanggapin nila, kukonfess nila nagkasala sila sa Panginoon. And never never na pumalit yung prayer doon sa sa salvation. Sa approach sa Panginoon. When we approach God. Yung prayer kasi it's a form of, we say things to God na we want God to do it. We are commanding God to do it for us. Hindi asking, imploring. Ganun na rin yun. Okay? Ano ba ang pangako sa atin ng Diyos sa Matthew 6? Kapag ka ikaw ay obedient, pag inuna mong you seek God and His righteousness, nakalimutan ko yung about righteousness. Kasi yung mga yung mga Jew kasi, they do it on their own righteousness, not the righteousness of God. So, ano ang righteousness of God? Ang righteousness of God, ano yung tama sa Kanya? Doon sa Matthew 6:33, yung seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin hanapin mo muna kung sino yung hari ng kaharian ng Panginoon. Alam na natin na ang Panginoong Yesus, and His righteousness. At ano yung kanyang righteousness? Ano yung kanyang pinagagawa na tama? So, ang righteousness niya is obedience to the Father. As Christ is obedient to the Father, we too should be obedient to the Father. Ano yung obey natin sa Ama? Yung inobey din ng ating Panginoon. So, yung lahat na inutos ng Panginoon, susundin. And then sa atin, 10 lang yun. 10 only. Yung sinasabing 613 ba yun? Yung mitzvot, derivation lang yun dun sa sa 10 Commandments. And then, if you will read that, may mga commandments na hindi applicable sa lalaki, applicable lang sa babae. So, hindi mo masusunod yung buong 613 kung nandun ngayong kaligtasan. Deeds of the law? No. Obedience to the law? Yes. Doon tayo maliligtas. So, medyo hirap ako sa kaka-explain dahil nagda-divert ako dun sa topic natin. Kasi talagang ito lang ang pinag-usapan talaga natin is this one. Itong warning. And napunta tayo rito. Ay, meron pa pala yung final concept, yung ours is better. Ito nakakatuwa. The final concept puts an end to our need always to be correct. Given that we have and are everything and there's nothing we have to do, there is an infinite number of ways to experience. This is not just a way. So, wala kang makikita ng salvation. Puro to do. Yan yung deeds of the law. Marami silang sabi na itong dapat mong gawin, ito yung nalatutunan, ito yung gagawin mo. Then masaya-saya ang Panginoon. So, deeds of the law na yan. Samantala, ang sinasabi ng obedience of the law is itong utos ng Panginoon. Ito yung sundin nyo, magiging masaya ang Panginoon. So, when Christ is us obeying the Father, copying yung ginagawa niya, then matutupad sa atin yung sinabi niya na we will do greater works.
Bakit mas greater works ang gagawin natin sa Panginoon compared kasi sa sa kanya, no? When he obeyed God the Father, he obeyed yung kanyang nakikita, yung kanyang kaususan ng matagal. Samantalang tayo, when we obeyed God the Father, we obey Him just because sinabi ni Christ. Wala tayong first hand na na experience but second hand sa ating Panginoong Jesus, and yet we still believe Him. So, kung titingnan natin sa human point of view, no, talagang mas okay tayo kasi naniwala tayo na hindi natin nakikita. Not like ni, si Thomas. Hanggat hindi ko nahawakan. But when he was able to do what he wanted, sabi, okay, I believe in you. So, sabi ng Panginoon, teka muna, niwala ka sa akin dahil nahawakan mo lang, pero mas better sa iyo yung mga maniniwala sa akin dahil sinabi mo. So, hanggang dyan na lang. Hindi natin to tinalakay ng buong buo kasi nga, yun, we are heeding the warning na dangerous yung book. Do not buy the book. Pero kung gusto nyong bilhin yung book, marami yan. Ayan, no? Kung gusto nyong bilhin ng book, just be careful na in-exercise nyo muna yung mind niyo na everything na natutunan niyo tungkol sa Panginoon ay hindi pwedeng palitan nitong nung false teaching na ito. Makikita niyo dito sa description ni dito sa description ni J.S. Harrison. So, pasalamat din tayo at merong taong katulad nito na nagbibigay ng warning. Although sa akin nga, is better sana kung nagturo na lang siya ng mas maganda kesa dito na rather than warning us about the danger, he should, rather than warning, enlightenment ang ibigay sa atin na if you know this, you don't need to know that one. Okay, so hanggang dyan na lang. Time is 10:08. So, nag-discuss tayo ng about 1 hour and 7 minutes. So, ganyan na lang. So, bye for now.